Amen. 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 Sagot sila. Amen. 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 Magandang gabi sa inyo mga kapatid. Hindi na yata na yung sa'yo. Nandito ako sa kapatid. Amen. Amen. Binabati ko po lahat. Lahat ng nandito. Taas mo kami lahat ng nandito. Lahat nandito. Amen. Lahat kayo nandito. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. At lahat po nang nasa likod, pwede sa harapan. Mahimik sila. Diba? Ayaw nila sa harapan. Amen. Welcome po natin si Janine Boris. Amen. Si Janine Boris, ang ating bagong kapatid. Amen. At si Baby Lael. Amen. May bago na ulit yan. Ang bagong-bago, di ba? Bago sa mundo. Amen. So, ang gagawin natin, let's welcome them. In 1, 2, wala na 3. Welcome! Amen. Nabati ko nga pala si Luz. Ano siya? Luz, kala ko ibang lahi eh. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid ulit. At pasensya na kayo. Yung boses ko ito talaga yung totoo kong boses. Amen. Amen. Si Janine, Janine, this church, itong church na to, ang walang itinataas dito kundi si Jesus Christ. And we believe that Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And we believe that He's a holy man and holy God. Amen? Amen. Amen? Amen. 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 Baka kasi maligaw si Janine. Ano ba to? Ano ba tong klase to? Diba? Ito ay walang itinatas kundi si Christ. Jesus Christ. Amen. Amen. Ang ating theme is restoration pa din. Yan. Restoration. Ang meaning ko ng restoration ay restore, diba? Restore. Bibilisan natin mga kapatid. John chapter 21 verse 15 to 19, New King James Version. Yan. Mga kapatid, pwede ba tayong tumayo lahat at basahin natin sabay-sabay ang pinaka-importanteng salita, ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Come on, read. So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than this? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Feed my lambs. He said to him again in second time, Simon, son of Jonah, do you love me? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Tend my sheep. He said to him in the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, Do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said to him, Feed my sheep. Most assuredly, I say to you, when you were younger, you girded yourself and walked where you wished. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will gird you, and you carry you where you do not wish. This he spoke, signifying by what death he would glorify God. And when he had spoken this, he said to him, Follow me. Let's pray, Lord. Salamat, Panginoong Diyos, sa gabing ito, Lord God. Let your word, O Lord God, be intact in our hearts. Holy Spirit, give us, Lord God, the wisdom and the knowledge and understanding. Give us boldness, O Lord God, to understand your word, O Lord God. Not only to understand, but to apply it, Lord God, in ourselves, to be Christ-like, O Lord God. Hallelujah.
Lord, whatever circumstances sa buhay namin, Panginoon, we believe, and we trust you, Lord God, that you are the one who working God in our lives, Lord God. Salamat, Panginoong Diyos, to all here na nandito, Panginoon, ng brethren, Lord God. Every spirit, O Lord God, na nandito, Lord God. We honor you, your awesome name, O Lord God, the name of Jesus. Holy Spirit, be with this place, O Lord God. You are the one who glorify in this place. You, Holy Spirit, ang nandito, Panginoon, in the midst of our place, O Lord God. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong mga salita. Use me, Lord God, as a vessel of your word, O Lord God. And ikaw lang, Panginoon, ang maitaas, O Diyos. Salamat, Panginoong Diyos, all the glory and honor, praises and thanksgiving, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen. So dito po sa ating passage, sa John chapter 21, mapapansin niyo po, ang ating topic ay si Pedro. Si Pedro po ay may hawak na manok. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo, may hawak siya ng manok. Nagpumilahap lang talaga yung manok. Wala si Pedro yun. Ang manok ni San Pedro, hindi po yung totoo. Si Pedro po yung, yung manok po ang may hawak kay Pedro. Hindi po yung si Pedro may hawak kay manok. Okay? Dito po sa passage natin, dito po sa binasa natin, Peter, John, and 5 other disciples are eating with a resurrected Jesus on shores of Galilee. Jesus has just performed a miracle resulting in a huge catch of fish. Kasi nung dumating si Jesus dito, wala silang mahuli nito, wala pa silang mahuli. Sinabi ni Jesus dito ka sa kanan, yung mga lambat nyo, ilaglag nyo. 7 sila niyan, disciples ni Jesus na nandyan. So nakuha nila, 153 fish ang nakuha nila. Dami na, puro malalaki, walang maliit. That this miracle echoed with Jesus had first called Peter to become a disciple. Yet, 3 times he publicly disowned Jesus, and 3 times, therefore, he asked publicly if he loved Jesus. Dito sa passage na to, tinanong din siya ng 3 beses. 3 times to affirm his love. Jesus' public conversation with Peter also showed the others that he had forgiven. More than that, he gave Peter the responsibility to care for his people through the difficult days of the church beginning. As a leader in early group, receiving the full force of Jewish persecution, Peter would need more love for Jesus than others. Si Peter po ay na-persecute, pati warig. Hindi po katulad ng kay Jesus. Amen. Ang ating pong title, yan po. Sino mahilig ditong magano? Ihaw-ihaw. Tara pag-ihaw, di ba? May meaning pala tong charcoal na to. Charcoal fire, sa significance nito sa biblical context is a symbol of transformation, judgment, and restoration. Without fear, without worry, without memory of ashes. Itong charcoal fire, 2 beses lang ito binanggit sa Bible. Sa Bible lang sa book lang nandyan. At ang sentro dito sa scene na ito at ang bida ay si Pedro. Amen? God restored believer in the midst of tribulation. Amen. May tanong po ako mga kapatid. Kailan kayo huling nakaranas ng pinakamatinding problema sa buhay niyo? Oh, hindi sagutin ha. Tanong ko lang yun. Amen. God restored believer in the midst of tribulation. To be restored by God in the midst of tribulation, you should confess your faith. Confess your faith. Sabi dito sa verse 15, so when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, son of Jonah, do you love me more than this? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. Ganun din sa 16. He said to him the second time, Simon, son of Jonah, do you love me? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. Sa pangatlo, sa 17. He said to him the third time, Simon of Jonah, do you love me? Peter was grieved because he said to him in the third time, do you love me? At anong response ni Peter?
Lord, you know all things. You know that I love you. Wow. Sarap pakinggan, no? Alam niyo ba yung sinabi to ni Jesus nung itong sa passage natin ito? Tanong ni Jesus, ang tanong niya dito, kung iisipin mo lang, ang sabi niya dito, are you more loyal to me than other disciples? Kaya ba sinasabi mo noon na sinasabi mo ba na mahal mo ako dahil mas matimbang pa yung pagmamahal mo sa mga iba pang disciple dito? At before mangyari itong chapter 21 na ito, kilala nyo naman si Peter, di ba? Nag-deny siya ng 4 times, di ba? Sino nakakalam ng 4 times? Hindi na tumulog. Amen! Amen! Gising! Yan. Gusto ko. Gising! Gusto ko yan. Kailangan magising kayo. Kung hindi, tatanungin ko kayo. Amen! Bakit nga ba tinanong ni Jesus ito? Alam niyo ba kung sasabihin ni Peter, Lord, I am devoted to you. Ako yung number 1 fans mo. Mahal na mahal kita, hindi kita pagkakalulo kahit kailan. Iaalay ko ang buhay ko. Sinabi niya yan, diyon sa John chapter 13. Iaalay ko ang buhay ko. Sino pong ganito dito? Sino mo ang Kristiyano na ganito? Napaka-impulsive. Napaka-init ng pananampalataya. Confession of faith. Jesus tells his disciples that they are going to abandon him when he arrested. Nag-prediction na si Jesus Christ before pa mangyari ito. Na kapag kinuha yung shepherd, ang mga flocks niya magkakawatak-watak. At ang number 1 na nagsabi nito, kahit kailan Lord, itong mga ibang disciple, bahala sila, basta ako, hindi ako. Hindi kita pagkakalulok. Mamatay man yung kapitbahay namin. So mga kapatid, ang taong impulsive na mahilig magsalita, na walang kasiguraduhan kundi sa sarili nagtitiwala, ay walang patutunguhan. Ang tawag po doon, overconfidence. Walang problema magkaroon ka ng confident. Pero tandaan nyo kapatid, ginagamit ang confident hindi sa mga bagay-bagay at sa sarili mo, kundi sa pananampalataya mo kay Jesus Christ. Amen? Alam nyo ba bakit charcoal fire yung yung title ko? Kasi sa charcoal fire na yan, doon nag-deny siya kay Jesus ng 3 beses. Sa unang charcoal fire, dito nagkaroon si Peter ng takot, fear, failure, and shame. Kasi sabi niya, di ba? Hindi kita i-deny, Lord. I will not deny you. Kahit pamamatay ko, I will lay down my life to you. Diba? Sinabi ni Lord, sinabi ni Peter yung kay Lord. Sabi ni Lord, no, huwag kang magsalita ng ganyan. Alam kong mangyayari sa'yo. Alam kong mangyayari sa'yo. Bago tumilaw kang manok, di-deny mo ko ng 4 times. 3 times. So fear, failure, and shame ang nakuha ni Peter. Kapatid, kailan mo ba dininay si Jesus? Kahapon ba, kanina? Sa trabaho? Sa bahay? Kahit anong aspeto o sitwasyon na meron ka, ano man ang hindi ka nais-nais at kalugod-lugod kay Lord, dinidinay mo siya. Hindi dahil kapares ng kay Peter. Kasi si Peter, dininay niya, literally. Pero tayo dinidinay natin. Hindi publicly, privately. Di ba? Gaano ba ginagawa niyo ito? Pag lumabas ba kayo doon, Kristiyano ka? Hindi. Pagdating sa simbahan, alive, alive, alive forevermore. Di ba? Pagdating sa labas, anong kinakanta? Desisyo. Whoa. Curse. You go. So sabi dito sa John 18, chapter 17,
verse 17 to 18, sabi dito nung servant girl, yan, sabi niyo, the servant girl who keep the door said to Peter, "You are not also of this man's disciples? Are you?" He said, "I am not." Okay, doon tayo sa kabila. Meron pa isa yan. Doon sa 25. Yan o. Now Simon Peter stood, warm himself. Therefore they said to him, "You are not also one of his disciples, are you?" He denied again. I'm not. Dalawang beses na dininay. Yung pangatlo, ang sabi niya dyan, doon sa ibang sa ibang book, tulad sa Luke, ang sabi niya, "Hindi ko siya kilala. Mamatay man ako." Sinabi niya. So kapatid, confession of faith to Jesus Christ is not based na gaano ka karaming binabasa na Biblia, gaano ka karaming beses pumupunta sa church, gaano kang beses na ikaw ay napakabanal mong tingnan, pero deep inside hindi. Si Peter nakasama ni Jesus, maghapon magdamag, magkasama sila. Nagkasala pa. Ikaw pa kaya na may confidence sa sarili mo, hindi pwedeng magkasala? Alam mo bang nangyari kay Peter? Nung early sabi niya, di ba? He was ready to die for Jesus. Pero biruin mo, na-deny niya pala ng ganun basta-basta lang, no? Na-deny niya. Natakot siya dun sa mga tao. Paano kung dumating dito yung panahon? At darating ang panahon dito na mangyayari ito. Yang sinasabi ni Pastor Akati noong nakaraan. Yung meron dito, microchip. Kapag ginayaan nyo yung sarili nyo na ilagay dito microchip na yan, yan na ang umpisa na dininay mo ng tuluyan ang ating Panginoon. Just the Lord had predicted in John 13, dininay ni Peter Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, "Before the rooster crows, you will deny me 3 times." Kaya sabi doon, nung nalaman ni Peter, nakita niya si Jesus. Tinignan siya ni Jesus at nakita niya. At alam mo bang nangyari? Ala, ito pala yung sinasabi niya. Hindi ko alam, na-deny ko na siya. Nagkaroon siya ng fear, ng shame, ng guilt sa buhay niya. And he went out and wept bitterly. Alam mo, nag-grieve siya. Nalungkot siya ng sobra. Peter was grieved because he said to him the third time. Peter understood the significance of the question being asked the third time. It was a plain reminder of his previous 3-time denial. 3 beses lang dininay ni Peter si Lord. Ang tanong ko ulit, ilang beses nyo dininay si Jesus? Kristiyano na kayo. Believer na kayo. Ilang beses? Gusto kong magpagamit kay Lord. Ayan na. Gusto kong tumugtog. Diba? Pagtugtog dun. Walang nagtumutugtog dito, di na pupunta sa susunod. Alam nyo ba, ang pagtugtog ay hindi dahil sa tao. Ang pagtugtog ay dahil yan sa Panginoon. Bakit ka tumutugtog? Yun ang tanong. Si Peter ba? Bakit niya ba kasama si Jesus? Ano bang purpose? Kailangan niyang i-confess palagi si Jesus, not only by his mouth, but by his word. This was a great failure in Peter's life. Kaya nga tinanong ko kanina, ano ang naranasan niyo sa buhay na pinakamatinding problema, tribulation sa buhay niyo? Ang mabilis niyo lang i-give up ang faith niyo. Di na ako magsisimba. Nag-away kami ni Madam. Di na ako magsisimba. Kasi may pupuntahan kami birthday yan. Di na ako magsisimba. Kasi may part-time. Actually, wala namang kung magsisimba ka o hindi.
at hindi mo rin pwedeng sabihin na nasa puso mo si Jesus, pwede ka naman di magsimba. Pero tanong ko lang, saan ba naririnig ang word of God? Sa trabaho, sa park, habang nagbabasketball kami ni Kuya Dan, John 3:16, for God so loved the world, ganun ba? Wala, di ba? 3 points, ba? Wala namang ganun. Sa mall, at dyan sa labas, ewan ko lang kung mamaya, nandiyan ka pa, baka bukas uwi ka na, o kulong ka pa. Gaano katindi ang persecution kapag kinonfess mo ang faith mo publicly? Kaya binibigyan tayo ni Lord, dito pa lang, i-confess mo ang faith mo through your works. Alam mo ba, by the grace of God, kaya ka nandito. Hindi mo yan kagagawan, kundi si Lord ang may gawa niyan. It is a gift coming from God. Kaya to si Peter, magtataka ka, how he could come back and still walk as a faithful disciple of Christ. Bakit nga ba? Kasi nag-confess siya eh. From his heart. He confessed his faith from his heart. Peter stood by a fire the night even knowing Jesus. Now, every stands by another fire, the charcoal fire dito. Jesus sa ating chapter 21, Jesus will make him repeat his loyalty 3 times. Kaya tinanong siya, di ba? Do you love me? Do you love me? Do you love me? 3 beses siya tinanong. Sinagot ni Peter. Pero doon sa pangatlong sagot, parang hindi na siya sigurado. Kasi parang nagdududa na si Lord na kung mahal mo ba talaga ako? Alam mo si Jesus, kung tutuusin, kung yung tao lang yung nagtatanong na yun, mahal mo ba talaga ako? Bakit mo pinagkalulo? Diba? Mahal mo ba talaga ako? Bakit kunting bigay lang ng hindi mo na ako kilala. Binigyan ka lang ni pare ng pera, tapos di mo na ako kilala. 3 times Peter denied Jesus. 3 times Jesus will make Peter confess his faith. In reality, even you trust in Jesus Christ, you still have confessed it and turn from it before the Lord. Sabi nga dito sa Psalms chapter 32 verse 5, I acknowledge my sin to you and I did not cover my iniquity. I said I will not confess my transgression to the Lord. I will confess my transgressions to the Lord. And you forgive the iniquity of my sin. Alam niyo ba kapatid, hindi madaling lapitan si Lord. Madaling lapitan si Lord. Ang hindi madaling lapitan yung mga tao. Judgmental ang mga tao. Kapag ka nagkasala ka, tingin nila sa sarili nila, righteous sila. Kapatid, lumapit ka kay Lord. Una mong lalapitan si Lord. Hindi asawa mo o anak mo, kung kahit sino man. Si Lord ang una mong lalapitan. Masakit yung pakiramdam mo, hindi magandang emotion mo. Si Lord ang puntahan mo. I-acknowledge mo na mayroon kang nararamdaman na hindi maganda. At si Lord ang bahala niyan. Kung naniniwala ka sa Kanya na kaya niyang buhayin ang namatay na, kaya ka rin niyang pagalingin. Yang puso mong naghihirap. You know, you are not defined by your sin. You're defined by your faith in Christ through confession in Jesus Christ. You have to confess your faith. Huwag tayo nagsisimba lang, pupunta dito. Hi brother, hi sister. Masarap pagkain, uwi na. Sarap ng pagkain, sister. Ano pangalan mo? Paluto ko sa'yo ha, magkano ba? Diba? Kinutrata pa si sister, diba? Pupunta ka ng simbahan. Wala kang ibang gagawin. Katulad ng ginawa ni Mary. The Bethany. Ang sabi niya, uupo ako at makikinig. This is the time to hear the word of God. This is not the time to work. This is the time to hear the word of God. Hindi po ito time ng kung ano-ano gagawin mo, magsiselfone ka. Yung may mga cellphone dyan, kukunin ko ngayon. God works and through broken sinners. Sa mga broken sinners, mga tulad natin. Kaya tayo nasa simbahan kasi broken tayo noon.
At kung may pupunta pa dito, huwag natin sila i-judge. Kasi ang church na ito, ang church ni Jesus Christ, ang body of Christ ay nagtutulungan. Ang church na ito ay hospital. Hospital sa mga may sakit spiritually. Pag pumupunta ka kay doktor, dito kay Lifeline, anong sabi niya? Anong sabi ni doktor? Anong sakit mo? Siya na ang doktor, di ba? Bakit ikaw pupunta ka doon, tatanungin ako sa sakit mo? Dok, tingnan mo kung anong sakit ko. Ano bang sakit mo? Biruin mo, di ba? Si Jesus hindi ganyan. Pag pumunta ka kay Jesus, alam niya na kung anong sakit mo. Alam niya na, mga kapatid, hindi mahirap lapitan si Jesus. Ikaw lang ang nagbibigay ng barrier para lapitan siya. You confess your faith to Jesus Christ with your works. People like you and me, this is exactly what happened to Peter. Because he's the truth. In order for God to use you, He first has to break you. Pag buo ka kapatid, hindi ka lalapit kay Lord. Tandaan mo yan. Pag marami kang ari-arian, marami kang chicks, wala. Hindi ka pupunta kay Lord. Nakakapunta ka ng mga Kangastan, ng Canada, di ba? Pupunta ka sa Saudi Arabia. Ano meron sa Saudi? Pupunta kayo sa mga iba't ibang country. Tapos, kapag Friday na, nag-iisip ka kung saan ka pupunta sa ay, wag muna sa church. Naintindihan naman ako ni Lord. Alam mo, pag meron ka lahat, hindi ka lalapit. Kaya nga ang mayaman, di ba? Napakahirap lumapit niyan. Mas mahigi pang makakalusot pa ang kabelyo doon sa butas ng karaan. Di ba napaka-imposible? Mas imposible pa daw ang makapasok ang mayaman sa kingdom ni Lord. So mga kapatid, kung ikaw ay hindi broken, hindi ka lalapit kay Lord. At ang brokenness na yan ay hindi kagagawa ni Lord, kagagawan mo yan, desisyon mo yan. If you confess your faith to Jesus Christ, dapat ginagawa mo siya. Peter's brokenness, his sin is ever before him, which put him in a perfect position to use by God. Gagamitin kayong lahat ni Lord. Basta may iiwanan kayo na sirang-sira na. Ano ba yung sira na yan? Actually, hindi buhay yung sira. Hindi buhay yung sira. Yung faith nyo ang sira. Yung faith nyo, mabilis mag-shackle. Unstable ang faith. Sabi sa Joel, chapter 2, verse 25, God can restore what is broken and change it into something amazing. All you need is faith. Confess your faith in times in the midst of tribulation. Jesus doesn't want you to wallow or roll about lying in the mud of sin. Ayaw niya lumalangoy ka sa kasalanan. Ayaw ni Jesus. He wants you to confess it, to own it, take responsibility of it, turn from it, allow it to humble you, but to then move forward for Him. Ulitin ko, confess it, own it, take responsibility. Yung mga ginagawa mo, huwag mong takasan. Wala kang pupuntahan, kapatid. Hindi mo pwedeng pumunta ka sa isang lugar na hindi ka kilala ng ibang tao, pero kilala ka pa rin ni Lord. Si Lord kahit saan. He is omnipresent. Tumatawag na si Lord. Sino? Number 2, to be restored by God in the midst of tribulation, you should focus on God's word. Sabi rito sa chapter 15. Yan. So when they have eaten breakfast, Jesus said to him, Simon Peter, Son of Jonah, do you love me more than this? And sa 16, inulit niya ulit, Simon, son of Jonah, do you love me? Sa 17, Simon, son of Jonah, do you love me? Yung ginamit niya sa 15 at 16, ang tawag sa love na yan is agape love. Pero dun sa pangatlo, kaparehas na ng kay Peter, Phileo ang tawag sa Greek word. Jesus
Jesus is restoring Peter by giving him opportunity to publicly confess his love, affection, and faith in Christ. And just Peter had publicly denied Jesus 3 times, now Jesus gave him 3 opportunities to publicly profess his love and affection for him. Binigyan ni Jesus ng pagkakataon, ng opportunity, ng second chance, si Peter na ma-restore ang kanyang pananampalataya. Sabi ni Jesus doon sa chapter 19, di ba? Doon sa 18. Doon sinabi niya ito sa verse 18, na kung paano mamamatay si Peter. Di ba? Hanggang bata ka pa. Ito ang sinabi diyan. Habang bata ka pa. Yan na. Si Peter. Kailangan magpagamit ka. Kasi pag matanda ka na, at namatay ka, nang hindi ka nakakilala kay Lord, hindi mo alam hindi mo gugustuhin kung saan ka pupunta. Yung pinakaayaw mo, doon ka mapupunta. Ang alin? Impyerno. Hell. Kapatid, hindi tayo nag-judgmental dito. Ang sinasabi ni Lord, kung sino ang tatanggap sa Kanya as Lord and Savior, sabi sa John 1:12, ay may karapatan na maging anak ng Diyos. Alam mo ba yung ginawa ni Jesus? Yung sinabi niya ito. Ito yung part na how to glorify God by Peter's life. Paano ba ikaw? Si Peter na noon takot mamatay at dininay niya ng 3 beses, ngayon nag-confess siya ng faith niya at kayo assurance na nagpo-focus siya dun sa word ni Lord. Na kahit mamatay siya, kahit anong gawin sa kanya, hindi niya ipagkakalalo ito. Ni-restore ni Lord ang faith ni Peter. Ganun din kapatid sa inyo. Peter denied Jesus 3 times because he was afraid of dying alongside with him. He was trying to avoid everything that Jesus was going through, which is why he denied him to begin with. Kahit ang dami pa nilang pinagsamahan, kahit saan sila pumunta, what our friends are for, deny pa din. But in the sovereignty of God, because of His grace, the death that He is desperately trying to avoid would be the death that He would ultimately die. Ito yung tatanggapin ni Peter ang kanyang kamatayan kung ayun ang faith niya. Yun ang faith na ibinigay sa kanya ni Jesus, ni Lord. This isn't a picture of cruel death sentence. Rather, it's a picture of God's grace. God's grace po. Hindi po ito yung dahil nag-predict si Jesus na itong iba ang pagkamatay paano mamatay si Peter, masyado namang si Lord masyadong cruel naman yung death ni Peter. Kapatid, hindi pwedeng mangyari sa iyo, pwedeng mangyari sa akin. Ang tanong ko, microchip, kaya mong i-deny si Jesus? Pag nandiyan na, magkakaalaman. Pag ngayon, pwede mo pang sabihin. Tulad ni Peter, napaka-impulsive niya magsalita, pero nung nandun na sa sitwasyon, ayan na. Jesus has already repeated this question, do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you agape me? Yeah. Jesus will not leave Peter in sorrow. However, this is the moment of repentance and restoration. Focus on God's word. Focus on God's voice. Focus on God's intervention and comfort. Sabi ni Jesus, you took the place, kinuha ni Jesus yung place mo on the cross of the Calvary so that you have a new life. That is the restoration. Nung hindi ka pa nakakilala kay Lord, at kung nakakilala ka man kay Lord at nag-backslide ka, tandaan mo, hindi mahirap lapitan si Lord. He will take the place that kung saan ka naroon at ilalagay niya sa cross
at bibigyan ka ng panibagong buhay. In every, sabi dito sa yung Peter's denial ni Christ at yung restoration niya, dalawang klase ng charcoal, di ba? Yung isa dininay siya, isang event, at yung isa ni-restore siya. The restoration of Peter could just easily be called the forgiveness of Christ. Ni-restore si Jesus by the forgiveness of Christ. Si Peter, sorry. Because when you fully grasp the depth of your sin in unmerited forgiveness, in grace that comes to faith in Him, it will change you. Kapag kukunin nyo siya, tatanggapin nyo at in-acknowledge mo yung kasalanan mo at tatanggapin mo siya sa buhay mo. Alam mo na marami kang mali. The more kang lumalapit kay Lord, the more mo nakikita na makasalanan ka. Baka sabihin nyo, the more na lumalapit ako, Lord, nahirapan ako kasi parang dami kong kasalanan. Tama, kasi yung nilalapitan mo huli. Habang palapit ka ng palapit sa ilaw, paitim ng paitim yung di ba? May anino ka. Kaya kapatid, habang lumalapit ka kay Lord, huwag kang matakot. Lilinisin ka niya, bibigyan ka niya ng damit na puti. That is the righteousness coming from the Lord Jesus Christ. This charcoal fire reminds us that Jesus meets us in our failure and offers restoration in every place we feel. Katulad ni Peter. Sabi dun sa Isaiah chapter 57:15, I restore the crushed spirit of the humble and revive the courage of those with repentant hearts. The place where Peter denied even knowing Christ is the place where a meal is being provided for him. Meron pa rin pagkain, meron pa rin nag-provide si Lord kahit na anong ginawa mo sa Kanya, a table is being set, fellowship is being rekindled, restoration is being offered. At ang sabi ni Lord, but I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord. Ang sinasabing wounds dito mga kapatid, yung wounds ng spirit mo, ng soul mo. Jesus invites us to take our failings and offers us another opportunity to follow after Him. Gaano man karami ang betrayals mo kay Lord, o pag-deny kay Lord, o sa iyong faith, at hindi pag-confess sa Kanya. Tandaan niyo kapatid, the symbol of charcoal fire is an anchored historic reality and reminds us that Jesus restored us not by erasing our past, but by meeting us right in the middle of it. Hindi ka tatanggalin doon at tatanggalin din yung ini-erase yung dati mong yung dating nagpapahirap sa iyo. Kundi dapat i-overcome mo yan. By the help of the Holy Spirit sa iyong buhay. Allow God to intervene in your life. Focus on God's Word. In the midst of tribulation, kailangan mo si Lord. Kahit gaano kaliit o kalaki ang problema mo. This message na para kay Peter, anumang failure ay hindi po yan final kapag nasa iyo si Lord. Hindi po yan final. Hindi po dapat nagmumukmuk ka dyan. Life happens, tears get shed, hearts get broken, but God restores. Number 3. To be restored by God in the midst of tribulation, you should faithful in serving God. Ito na yung verse 18. Sabi dito, most assuredly I say to you, when you were younger, you girded yourself and go where you wished. But when you are old, you will stretch out your hand and another will gird you and carry you where you do not wish. At ang sabi niya sa 19, follow me. If Peter was to follow Jesus, he would no longer to live. Ang ibig sabihin nito, kapag pinalo mo si Jesus, pag nag-serve ka kay Lord faithfully, yung mga dati mong ginagawa, matatanggal yan. At hindi mo pwedeng ginagawa mo ito, tapos nagagawa ka sa ministry o nag-serve ka kay Lord. Hindi mo pwedeng gawin pagsabay niyan. Ang katawan mo mahihirapan. Sabi dito, he would no longer be free to live according sa iyong flesh. Hinahayaan mo si Lord
na mamuhay sa iyo according sa kanyang will, hindi according sa your flesh. Kaya he would no ikaw ay ikaw ay dating namumuhay sa sarili mo na malayang gawin kung anuman, kundi ginagawa mo ang freedom para papurihan ng Diyos. His life would be one of the constant sacrifice and hard work in caring for Jesus' people. In the end, he would be captured and killed account of his loyalty to Jesus. Kapatid, magkakaalaman lang. Kapag nandiyan na sa sitwasyon, may lumusog na dito. Sino, pastor? Yan. Kaya naturo natin. While this seems like a terrible fate, it implies something Peter would find encouraging. His faith would never fail him again. It doesn't mean Peter would be perfect. It does mean his passionate desire to serve Jesus would define the rest of his life. Hindi ibig sabihin po na nag-serve ka kay Lord, magiging perfect na yung ano mo. At hindi ka na pwedeng magkasala. Kapatid, tutulungan ka ni Lord. Tutulungan ka ni Lord for the rest of your life kapag nag-serve ka faithfully kay Lord. Amen? Alam niyo bang nangyari kay Peter? Nung pagkatapos na bumalik na si Jesus sa langit, si Peter nag-preach the Pentecost dun sa Acts. 3,000 ang nasave. Biruin mo, di ba? Napaka-impulsive. May tinabasan nga siyang tenga di ba? Tapos yung sinabi ni yung mamamatay na si Lord, predict ni Lord yung kamatayan niya. Sabi ni Peter, Lord, hindi mangyari yan. Sabi ni Lord sa kanya, Satan, get behind me, Satan. Doon niya sinabi yun. Kasi nire-rebuke niya si ano. So biruin mo, di ba? Ang daming mga gamaling ni Peter. Pero nasa loob siya ng simbahan. Nasa ano siya ni Jesus. Kasama niya. Ikaw pa kaya hindi mo kasama si Jesus palagi? Kung si Peter nagkasala, na lagi niyang kasama, ikaw pa kaya hindi? Nawala sa kanya. Alam niyo ba ito pa ang blessing? Sabi dito. What a blessing, what a gift. And now the man who had probably been wrestling and consumed by guilt over his sin, katulad ni Peter, here's the beautiful words of Jesus all over again. Ang sabi niya, follow me. Biruin mo, kailangan ka pa no? Pag nandun ka sa company mo, gumawa ka ng mali, wala na, tabuyan ka na, di ba? Kung ano mga pinagagawa mo, nanira ka pa, nagnakaw ka lahat. Dininay mo pa kung sino-sino. Hindi ka na babalik mo sa company. Tatapong ka na, ipapakulong ka pa. Si Jesus hindi. Follow me. Sabi sa Luke chapter 9 verse 23, then he said to them all, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Daily po pa kapatid. I-deny natin yung sarili natin, yung flesh natin. Take up your cross, your problem, your tribulation sa buhay mo. Kasi hindi ibang magkukuha niyan, ikaw kapatid. And it's going to cost him something tulad mo. Hindi pwedeng walang cost of following of Jesus. Keep on following. Kung ikaw ay nasa right track na, keep on following. Keep on attending in the church service. Keep on attending on prayer meeting. Keep on attending in SOL. Ano man ang mga nagpapalago sa faith mo, keep on following Jesus. Kung mababasa niyo po dyan, mayroon pang isa dyan, feed my lambs. Pag sinabing lambs, yan yung mga bago. Lambs, ibig sabihin mga batang pupa. Lambs, sa tao, ang tawag yan, mga bagong Kristiyano. Tend my sheep. Alagaan mong sheep ko, sabi ni Jesus. Feed my sheep. Alagaan mo yung mga nasa church na. Biruin mo. Kargo ba, di konsensya ni Peter lahat ng nandoon? Gaano kalaking responsibility ang meron si Peter? At gaanong responsibility ang meron kayong bibigyan ni Lord sa inyo? Kung hindi nyo, bibitawan at i-confess ang faith nyo kay Jesus. Alam niyo ba itong
lamb na ito, itong sheep, itong flocks, this is not owned by the shepherd here. The ultimate shepherd only, the name of Jesus, is the one who owned it. Tayong lahat, ang shepherd natin na ultimate is Jesus Christ. Amen? When Jesus tells Peter to tend or shepherd good, he calling him to minister to the church. Kapatid, magpaggamit ka sa church. Huwag ka lang magdalawang isip pa. Kung magluto ka. Sarapan mo. Para ikaw lagi nagluluto, di ba? Pag di mo sinarapan, hindi ka na makakaulit. Hindi, mas sarap ang pagkain, praise God. Palakpakan natin yung mga nagluluto. Grabe. Luluto din sa buhay nila. Mahirap kaya magluto. Pero mas mahirap kumain, di ba? Hirap kumain pag maraming pagkain. You cannot feed or tend the Lord's sheep, yung mga sheep ni Lord, kung di ka nag-preach. Preach means you have to share the gospel to them. Not only opposers, inviters, mag-invite ka lang, kailangan i-share mo. Kasi bro, yan, hindi ko alam kung paano eh. Paano ba? Paano ba, George R? Magatin ka ng soul. Kinig ka sa leader mo kung paano kaya i-equip. Magbasa ka ng Bible. Preaching isn't something you must suffer through. It's something God speaks through. Kailangan si God ang kausap mo. Amen. Ito, those do not truly love Christ. Ito yung mga hindi talaga totoong minahal si Kristo will never truly love the souls of men. Hindi niya mamahalin ang mga souls kapag hindi niya totoong mahal si Kristo. Kapag walang burden sa puso nila ang mag-disciple, wala kayong pakialam. Kahit ano pang mangyari dyan, kahit na ibigay na yan sa ni Lord, ito na, nag-iiyak na sa'yo, ayaw mo pa rin mag-share, hindi mo totoong mahal si Kristo. Mahal mo lang ang sarili mo. Faithful in serving God, kapatid, you have to do the will of God. Nothing but the love of Christ will constrain ministers to go cheerfully through the difficulties and discouragement they meet with their work. Wala pong makakapalit ng kagalakan sa puso mo kundi kung mag-serve ka ng totoo kay Lord at mahalin siya ng lubusan. The Lord will make you the head and not the tail, and you will be above only, not beneath. Hindi inano ni Lord, sinabi ni Lord sa iyo na maging ganyan ka lang habang buhay kang nakaupo, habang buhay kang tagapakinig. Ang sabi ni Lord, magiging head ka rin, magiging leader ka din. Magpagdamit ka ng maayos kay Lord at makikita mong breakthrough sa buhay mo. Breakthrough ng kahirapan. Paano kahirapan? Persecution ng iba, pero yung soul mo tuwang-tuwa. Nahirapan ang flesh mo, pero ang soul mo tuwang-tuwa. Ang espiritu mo tuwang-tuwa. Bakit? Sino nakakaramdam dito na kapag meron kang in-invite na soul, natutuwa ka kahit daming kahirapan na nangyari? Sino? Walang nag-invite sa inyo? Kahit isa? Ano kayo din? Di ba pag nag-invite kayo ng soul, tapos nakapunta ng church, di ba tuwang-tuwa kayo? Yung katuwaan na yun, hindi yun yung flesh nyo, kundi yung spirit nyo at yung soul nyo. Kaya kapatid, yan yung kagalakan na hindi mananakaw sa'yo. Umuwi ka man ng bahay, hindi matatanggal ang kagalakan na yan. Pag nagpunta ka ng iba, unbeliever ka, masaya. Pagdating sa bahay, malungkot ka ulit. Sigurado yan. Significance of charcoal fire, symbol of transformation through restoration. Charcoal fire in your life without fear, without worry, without memory of ashes. Ito na po yung last verse ko. Makakapagpahinga na tayo. And the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ after you have suffered a little while will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Ulitin ko. And the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ after you have suffered a little while.
will Himself restore you and make you strong, firm, steadfast. Palalakasin niya lalong faith mo. Kapag nag-focus ka sa Kanya, pag faithful servant ka ni Lord, tanda mo kapatid, wala makakapag-judge sa yung tao kundi si Lord lang. Ano man ang ginagawa mo, ang accountable niyan si Lord. Si Lord at si Lord lang. Amen? Mga kapatid, to be restored by God in the midst of tribulation, kailangan maniwala ka at itong gawin mo. Confess your faith, focus on God's Word. You have to be faithful in serving God. Serving God kay Lord, walang excuses. Hindi ka pwedeng, marami na tumutugtog marami na kumakanta. Alam niyo ba, alam mo ba bang maraming bakante? Yung maglinis ng ng pinagkainan. Logistic. Yan. Eh bakit ayaw nyo doon? Kasi gusto nyong kumanta, maganda boses nyo. Kapatid, maliit pa ng ginagawa mo sa church, sa ministry ni Lord. Pare-parehas lang ang value niyan. Pare-parehas lang. Nag-preach kami rito, kumakanta kami, pero nagagawa ka doon, naglilinis ka dito, parehas lang ang value niyan sa paningin ni Lord. At dahil ang tinitingnan ni Lord, walang iba kundi ang puso. Ang puso, hindi kung gaano ka kagaling. Nakikita niyo yung mukha ko lagi nandito, hindi po yun. Hindi po yung ganun. Kahit hindi ka nakikita, nasa likod ka, ang value niyan, parehas lang tayo. Kaya kapatid, hindi ito basihan, walang excuses kapag nag-serve kay Lord. Amen. Kapag mag-serve kayo, ngayon na, mag-serve kayo. Amen. Sama-sama tayo mag-serve at sama-sama tayo sa rapture. Amen! Amen. Praise God, glory to God. Amen!